Um, kahit may mga time talaga na iniiwasan namin ang isyong ito, pero we are part, Lord. We are part of this country. We are Filipino, Panginoon, na talagang patuloy na naninuhod sa iyo, Father God. Hindi lang po sa lansangan sumisigaw ng pagrarally, Panginoon, ng pagbuwelga. Hindi lang po namin dapat i-voice out yung mga thoughts namin, yung aming emotions, Lord, sa kalye, Father God. Kundi, unahin po namin lumuhod, manikluhod, unahin po namin itaas ito, mag-rally through prayers, Father God. Pagkat alam po namin, Panginoon Diyos, ang lahat ng bagay ay nangyayari, Panginoon, ayon po sa inyo pong kalooban. And we are praying, Lord, na ayusin niyo po ang aming bansa. Ayusin niyo po ang bawat Pilipino na nandirito. Ayusin niyo po, bigyan niyo po ng pag-ibig, pagmamahal, ng humbleness, higit sa lahat ng kauhawan sa inyo pong salita. Because after all, kayo po ang may-ari ng lahat-lahat dito sa mundo. Father, again, this morning, bigyan niyo po kami ng humbleness, Panginoon, ng pusong handang makinig sa inyo pong mga salita, Lord. Salamat po ng marami. We also praying, Lord, sa mga kapatiran po namin na may mga sakit, Lord. Uh, Katagpuin niyo po yung kanila pong mga pangangailangan, ang kanila pong kagalingan, Father God. Sa mga kapatiran po namin na may challenges, Father God, sa kanila pong mental health, Lord. Know and instill niyo po sa kanila, Lord, na sa inyo po talaga unang lumapit. At kayo po yung magbibigay, magagabay sa bawat isa. Thank you po muli sa umagang ito, Panginoon. Ang lahat po ng aming panalangin, Lord, ay tinataas po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo po muna tayong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po, Kuya Ronald, sa pagsalo sa prayer. Dahil ang isang option ay ikaw ang sasalo sa preaching. Narinig mo ba yun, Nald? Sabi ko, ang isang option is ikaw yung sasalo sa preaching. Ready ka na din. Very good, very good. So, yeah, supposed to be si Kuya Bok ang magpe-preach ngayon, pero since Friday night, hindi siya nag-respond sa PM ko. So, sa chat ko, and I think if hindi talaga siya makakarating, baka he's experiencing something sa physical health niya. And all of us ay somehow one way or another na-experience ng anumang klaseng sakit this past few days. Ano po? Ako nga hanggang ngayon, yung plema ko, yung akala ko mawawalan nga po ako ng boses ngayon. And I wasn't really thinking na kailangan ko mag-prepare for Sunday dahil magme-message din po ako mamayang hapon sa youth fellowship. So hindi ko in-expect na ngayon. So Nald, ikaw na po dito. Sa magandang umaga, of course, this privilege is always a welcome opportunity for all of us, especially kapag yung mga circumstances di naman natin control, but the Lord moves, and it's part of how we also listen to God's leading and God's work sa ating mga buhay. So we pray na sana si Kuya Bok is just all right sa mga panahon ito, and we lift up to God his concerns kung ano man po yun. So magpapatuloy tayo sa ating mensahe about integrity. So actually what the passage na binuksan ko today is the passage na dapat ipipreach din ni Pastor Pong, na sinalo ko rin kasi nagkaroon din ng sakit si Pastor Pong. So 4 Sundays na pala ako nagpe-preach on integrity. So yeah, nakadalawang beses na pala ako sumalo. But yeah, papatuloy po tayo, and the theme of our October
the name of our October theme is Everyday Integrity. And yung Psalm 15 ang ating pag-uusapan ngayon. Ito yung pre-post ni Pastor Pong na supposed to be ipipreach niya para sa atin. Sabi nga niya, meron na daw siyang outline, kaya lang kailangan niyang magpahinga according to his doctor, and yun naman ang sabi ko, sige pastor, magpe-prepare lang po ako ng iba pa rin na message. Pero yun nga, parang gusto talaga ni Lord na may share itong Psalm 15. Ano. Pero hindi ko na rin hiningi sa kanya yung outline, and kasi hindi ko nga na-expect na magpe-preach ako ngayon. But I will share with you yung Psalm 15. We've already talked about integrity for the past 3 Sundays. So somehow, meron na tayong napipicture, kasi marami namang definition na integridad, ang pinaka-basic na definition na integridad, yung kung ano sinasabi mo, yun din yung pinapamuhay mo. Yan yung pinaka-basic, and that is always true. Pero pagdating sa Christianity, especially sa Bible, merong mas mahigpit na definition patungkol sa integridad, and for the past 3 Sundays, we've been looking at least 3 other passages sa Bible, at pang-apat na to. And I could say that pag sinisilip mo yung Biblia, kasi ang Biblia hindi naman siya diksyonaryo. But kapag inaral mo yung mga passages that talk about integrity, at least merong 3 lumulutang na feature o kalidad ng salitang integridad. At yun ang wholeness, faithfulness, and truthfulness. Wholeness, yung saang bahagi ng buhay mo naroon yung quality na yan ng pamumuhay, wholeness, integrity. In fact, yun ang pinaka-basic dapat na definition ng integrity, hindi yung kung ano na sinasabi mo, yun ang ginagawa mo. Pero it's more of wholeness. Kasi yung salita at saka ginagawa, 2 bahagi lang yun ng buhay. But when we talk about wholeness, there are a lot of things, Even if you don't talk and you don't act, may nangyayari sa buhay mo. And even though sa mga beyond your words and your works, there are still parts of us that need to be aligned sa anumang kagandahang quality na dapat meron tayo na tinuturo sa Biblia. So wholeness, Kaya again, nabanggit ko na ito, merong description ng pagme-mission na tinatawag natin, and yung part ng organization namin ng MICA Philippines, yung integral mission. So nandun yung word na integral, sa integrity, yung kabuuan, sa holistic mission. But this is talking about our character, so our whole character. So that's one. Pangalawa is yung faithfulness. So hindi mo ma-define ang biblical integrity sa integridad na meron ng ibang mga bagay. Like, ginamit ko minsan na illustration yung pwede mong gamitin yung salitang integridad sa sovereignty ng bansa, ng integrity ng sovereignty ng bansa. Kung hindi ito kayang protektahan, kung kaya itong malusutan somewhere else, so nawawala yung integridad ng isang bansa. Integridad ng isang structure, building structure, I think kung meron kayo idea sa engineering, one way or another, nagamit niyo yung word yung integrity to describe or to define yung kalidad ng isang building structure. So, kung meron mga crack somewhere else, na kokompromiso yung integridad ng isang wall o ng isang building o ng kabuuang structure. So, in that sense, yung faithfulness natin, when we're talking about integrity na may faithfulness, saan tayo dapat nakalinya o saan tayo dapat hindi nakokompromiso? Of course, sa ating katapatan sa Panginoong Diyos. So, one feature, one character of our integrity is that we should be faithful to God. So, nandun yun yung faithfulness. And then lastly, of course, ulit-ulit ito na bring up nitong mga nakaraang Sundays, yung truthfulness. Yung katotohanan. And along this line, sa katotohanan, nakokompromiso ang truthfulness at ang kabuuang integridad kapag nagsisinungaling, nanglalamang, ginagamit ang power, ang authority to abuse other people. That's it, injustice
So nandun siya sa truthfulness, faithfulness, truthfulness, and wholeness ng ating pagkatao, yun ang nagde-define ng integrity. Now, mas lalo itong mabibigyan ng empowerment, ng encouragement para sa ating lahat na susugan itong truthfulness, faithfulness, and wholeness ng ating integrity, ng ating character kapag binasa natin ng Psalm 15. And I will invite you all now to read with me yung Psalm 15 na makikita natin sa Book of Psalms, of course. Hello? At babasahin ko po ito sa New International Version. Psalm 15, New International Version. At ang sabi po dito, Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live in your holy mountain? The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others, who despises a vile person but honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts and does not change their mind, who lends money to the poor without interest, and who does not accept a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken. Makakapo na po tayo mga kapatid. No? Because I don't have much time to really organize an outline for this. Titignan natin siya on the spot, ano ba talaga structure ng salmo. The way you actually talk about ano ba structure ng kanta, paborito mo. Like, kung gusto mo yung kantang multo o yung golden, o kaya yung kay Sira-Sira, para naman sa iba. So, titignan mo siya, ano ba structure, anong point, anong purpose. Dito obvious eh. Verse 1 pa lang, alam mo na ako ng point ng salmo. Lord, sino yung pwedeng tumira o manatili sa iyong tahanan? Lord, sino ang pwedeng manatili o tumira sa iyong banal na bundok, mountain? Holy mountain, which is yung Zion, or in Jerusalem, or specifically yung temple, so the sacred tent na sinasabi dito. So it's actually talking about sino yung worthy of staying, sino yung makakaranas ng security sa kanyang conscience na I belong here. I belong here in the presence of God. And also, magkakaroon ka ng assurance that when you stay in the presence of God, the Lord is, of course, pleased sa ating pagpasok sa kanyang banal na tahanan na sinasabi. Of course, again, lagi tayong maging cautious of interpreting this as yung sacred tent as simbahan, kasi yung temple is all of us, sa New Testament. Sa pagdating ng Panginoong Jesus, the sacred tent is no longer a building. The sacred tent is us, the body of Christ, and us individually bilang mga mananampalataya. But for the sake of understanding properly ang Psalms, let's stick muna sa kanyang definition. And sabi dito, yung mananatili sa presensya ng Diyos na may seguridad ng kanyang konsensya, ng may katatagan ng kanyang kalooban na ako ay nararapat dito, ay ipinapaliwanag sa atin ng verses 2, 3, 4, and 5. In such a way na dinidescribe niya ito, na parang ganito siya. Kung ikaw ay magaling na estudyante, ito ang iyong mga katangian. Kung ikaw ay magaling na doktor, ito ang iyong mga katangian. Ngayon, kung ikaw ay karapat-dapat na manatili sa presensya ng Diyos, ito ang kanyang mga katangian. So, dinidescribe sa atin dyan, the one who is blameless and who does what is righteous. Andyan yung pagtupad ng mga kautusan ng Panginoong Diyos. And then, truthfulness. Who speaks the truth from the heart, whose tongue utters no slander. Yung hindi ka naninirang puri. Meron akong sinulat na devotion sa 7 Asia, na ang title is
papuri at paninirang puri. Ano. Pero it's from the perspective of someone na sinisiraan ng puri. But this time, ang taong maintegridad daw, ang taong mananatili sa presensya ng Panginoong Diyos, ay yung taong hindi maninira ng puri. Nagsasabi ng katotohanan mula sa kanyang puso. Sometimes sinasabi natin yun nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya ako siya inatake. Kaya ako nagsalita na masakit sa kanya. Kaya ako nag sa kanya. But it's true sometimes whatever comes out from our heart are the sincere ones, di ba? Pero may guide, sabi dito, yung katotohanan. At kapag sinabi mo yun, hindi ka naninira ng puri. You do not slander. And then, sabi sa katapusan ng verse 3, who does no wrong to a neighbor. Hindi ka gagawa ng masama sa iyong neighbor o kapwa o kapitbahay o sino pa mang ibang tao na nakakasalamuhan natin. And you can think of many other things like, hindi naman ako nananapak Hindi naman ako nananakit. Pero take note yung context ng sinabi niya, who speaks truth from the heart, whose tongue utters no slander. Tapos sinabi niya, who does no wrong to a neighbor. And then yung dulong phrase, ano sabi niya? Who casts no slur on others. It still belongs to the realm of your language, of your speech, of your conversation with people. Utters, slur, speaks. So, it all talks about yung ating pananalita. Kung paano ka nakikitungo sa kapwa in terms of truthfulness. So, ang taong may integridad, nasan nga yung integridad dito sa word sa NIV? Wala dito yung word na integridad kasi as I always say, iba-iba ang translation, but in a family of words na magkaka-related, yung integridad dito ay nandito sa verse 2. The one whose walk is blameless. Integrity yan, yung nandyan. And then, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang ito tumutukoy sa ating physical na pananakit. Okay na yun, naminura ko siya, at least di ko siya sinapak. Pwede ba yun? Pwede natin i-justify yung ganun, pero sinasabi dito, hindi ka magkakast ng slander at hindi ka rin magkakast ng slur. Yung slur is yung verbal attack. Yung verbal abuse. Yung criticism na walang katotohanan or any criticism that is meant to bring down another person. And we all see that. Especially madali lang magsalita sa panahon ngayon. Kahit di ka usually, actually, literally magsalita, nakakapagsalita ka pa rin. You know what I mean? Nakakapagsalita ka gamit ang iyong mga daliri sa mga panahon ngayon. And it's easy to violate all these things and still say, di ko naman siya sinaktan. Di ba? I did not do wrong to a neighbor, sabi dito. Pero wala pang Facebook nun. Wala pang internet nun. Wala pang AI nun. Pero na-anticipate na yung kasamaan ng tao that anyone can justify slander, slurs, and damage to a person using our words. And ang sabi ng Biblia, ang taong may integridad ay hindi gagawa niyan. Ang taong magkakaroon ng security, ng conscience niya sa presensya ng Diyos does not do these things. At napansin niyo po ba yung movement from verse 2 to verse 3? The one who speaks truth from the heart, the one whose tongue utters no slander, the one who does not do damage to his neighbor. Now, it still comes from the inside hanggang sa ang epekto niya sa labas. It always talks about that pag pinag-uusapan yung integridad. So, ang integridad, mga kapatid, ay hindi yung asikasuhin natin how we would look like to the public. How we present ourselves with clothes and dangling apparels or mga accessories, or a nice haircut. Kasi magulo yung buhok ko. But it actually talks about what comes from the inside.
that will have damage or blessing, either way, to whoever is outside you. Sometimes we talk about integrity about ourselves lang, di ba? Wala akong paki dyan, may integridad ako, basta ako, pure ako. I will not be included, I will not be, huwag niyo akong idamay dyan. And sometimes we have to do that. No, we have to avoid being entangled with those things na makakasira sa ating karakter. Kaya lang kulang yun kung integridad ang usapan. Kasi integridad will do justice and will not do wrong to a neighbor. Meron kang gagawin para hindi ka magkukos ng damage. Kasi baka isipin natin, yung katahimikan din, makakatulong. But silence is not truthfulness, di ba? Nakakapagsalita ka ba ng totoo kapag tahimik ka lang? May pagpo-promote mo ba yung katotohanan ng Diyos kung wala ka lang ding sasabihin o wala ka lang ding pake? Di ba? But this is about integrity, that is wholeness, and manggagaling siya sa iyong puso, hanggang sa iyong dila, hanggang sa kung paano ka nakakaapekto sa kapwa. Are you going to be a blessing? Or are you going to be a damage? Are you going to cause damage to the people around you, to the community, to your school, or to your workplace? Ano? So again, nandun pa rin yung concept ng faithfulness, truthfulness, pagdating sa integridad. Then sabi ng verse 4, who despises a vile person? Aayawan niya yung wicked na tao, yung ginagawang katotohanan, yung kasinungalingan, yung ginagawang mabuti, yung kasamaan. Tinitwist yung mga bagay na mabubuti at magaganda at ginagawang yun ang dapat masama. Sabi ng verse 4 dito, yun ang dapat mong iwasan. Despise those kinds of people, but honors those who fear the Lord. At ini-empower mo, nire-respeto mo, pinagkakatiwalaan mo, at binibigyan mo ng encouragement yung mga taong nais lang bigyan ng parangal ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, may kinalaman din pala yung integridad sa mga taong tinitingala natin. Tama po? It also reflects our integrity. Like, okay lang yan. Di naman ako yan eh. Okay lang na yan yung leader namin. Okay lang na yan yung boss ko. Boss ko yan eh. So kung ano yung pagawa sa akin, okay lang. Integrity also talks about who we are associated with. And more than that, who we actually honor. Yung sinasamba natin, yung pinupuri natin, dapat ang Diyos, it honors the Lord, di ba? But at the same time, ino-honor din natin yung mga talagang kumikilala sa Panginoong Diyos. Sabi dito, honors those who fear the Lord. Who are we honoring to these days, mga kapatid? Who are we giving honor to? Who are we encouraging? Who are we encouraging? Who are the people who we are encouraging to be around us? Or to lead our community, to lead our church, to lead our country. Sino yun? Mga kapatid. Are the people who we honor, are those the people who fear the Lord? Or are those the people who utter slander, who does wrong to their neighbor, who casts slur on other people, so speaks lies from the heart? Yung magsasalita on the spot sa camera at magsisinungaling and think and believes that he is right. Are those the kind of people that we are looking up to? So, hindi mo talaga maiiwasan, no? Yung buhay natin ngayon, makikita talaga natin sa Biblia. It really speaks to us, especially these days. So, I can confidently say, hindi ako bumili ng passage na to kasi kay Pastor Pong to. So it really speaks to us, and I'm sure God also wants us to consider seriously ang mga sinasabi ng salita ng Diyos sa atin
not my words, but God's words, ano, how do we define integrity and how do we project that integrity from our hearts into other people? And how do we maintain that integrity with our relationships with other people? Are we blessing them or are we causing damage to them? And more than that, how do we maintain our integrity with the kind of people na ini-encourage natin, na ini-empower natin, na pinupuri natin? So, that's it. Ano? The question then now is, babalik tayo sa verse 1. Who may dwell in your sacred tent? Who may live in your holy mountain? Pero hindi pa rin nagtatapos ang kanyang description dahil may kalahati pa ng verse 4. Ang sabi doon, who keeps an oath even when it hurts? Papanindigan ng kanyang salita kahit mahirap na. Kahit maipit ka pa, mananatili ka sa katotohanan, maninindigan ka sa katapatan mo sa Panginoon. And does not change their mind. Of course, wag nating i-take out of context itong hindi magbabago ng isip. Kung masama naman yung kung mali naman yung una mong pinaniwalaan, you have to change your mind. This is according to keeping the truth, ng katotohanan ng Diyos. Kung na-realize mo na ito pala ay mali, then you have to change your mind. But this is about yung paninindigan mo sa Panginoon, one does not change their mind. So dito, makikita ang integridad. And then, kumbaga, pati sa decision making pala to, you keep your oath, you do not change your mind according to God's truth, according to your faithfulness sa inuutos ng Diyos. Then of course, also with regards to our finances. Kasi ang pera is someone that we can use to help other people or to hate other people or to hurt other people or to abuse other people, di ba? And it says here, who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent. This is both ways. Yung isa, gamitin mo yung pera para hututan mo yung kapwa. Yung pangalawa, gagamitin mo yung pera, tatanggap ka ng pera para masaktan o mapahirapan yung mga inosente. So, I'm sure marami nang naglalaro sa minds nyo how it actually happens. But let's just put this into context. Sa panahon nila, it's really, really hard to be rich. It's really something na ma-highlight kaagad sa lipunan. Kapag isang tao ay mayaman at isang tao ay mahirap. Especially sa panahon ni Jesus. But this is panahon pa ng Old Testament, So, and we cannot really say kung kailan exactly ito, kung this is before the exile, post-exile, o nang preserve na siya sa Second Temple era ng Israel. But regardless, ang ibig sabihin lang ay nandun pa rin yan sa konteksto ng Ancient Near East. At sa panahon ng Ancient Near East, may mga studies that say that majority ng kayamanan ng isang tao sa lugar na yan, especially dyan, sa area ng Greater Syria or Canaan or Palestine or yung Israel na lugar, na location. Majority of the rich or wealth pala is accumulated through abuse, through injustice, through lies, through corruption, through stealing. So, ibig sabihin, kapag mayaman ka sa panahon na yan, chances are, you've done a lot of injustice to other people. So, kung gusto nating isipin, kanino ba talaga, specifically, yung psalm na ito, this is talking to the rich people sa panahon nila.
But I'm not saying na hindi siya nag-a-apply sa atin or sa kung kanino man sa panahon nila. No? It applies to the rest of us. Pero, paano siya nag-a-apply sa atin? By being careful na ang mga nagagawang kasalanan ng mga taong tinutukoy dito ay hindi rin natin magawa eventually. O kahit in our small ways, hindi natin magamit yung pera para ma-manipulate natin yung ibang tao. That's how it happens eh. Ano? Kasi ang kagandahan pa nga sa panahon nila, especially sa nung earlier days nung pagsusunod pa nila ng batas ni Moses, ano. Kapag may kaya ka, it's because napangalagaan mo na mabuti ang iyong agriculture, ang iyong mga lote. Kasi lahat naman sila, di ba, yung Israel, yung mga descendants, nagkaroon sila ng kanya-kanilang mga lupa. Now, kung paano nila ito pinangalagaan at kung paano ito pinotektahan, paano nila ito prosper at paano nila ito na-maintain even with the challenges of seasons and attacks by insects or whatever, ano, na mga natural damage. Ano. But then, kapag may mananatiling ganun, prosperous sa kanilang pamumuhay as farmers, as sa area ng agriculture, merong batas sa Old Testament that hindi mo uubusin yung pag-harvest. Bakit? So that you will allow those na nangangailangan to pick up yung mga natitira. Hindi yung mga tirang-tira lang na mga bulok na, kundi yung kaya pa nilang gamitin din, kainin or i-convert din to other means. Ano? So that's exactly how the poor, the needy are protected sa panahon nila. Ngayon, kung hindi mo gagawin yon, tapos dadaanin mo, sasabihin mo, sige, papahiram kita ng pera. Pero dapat next month, ano na yan, ha? I mean, guys, I'm not talking about, there are times na, there are valid reasons kung bakit kailangan mo maglagay ng tubo just for the sake na seryosohin ng mga tao yun. I mean, I'm not talking about that. Hindi ako financial expert, ano. I'm talking about yung injustice na nangyayari sa panahon nila, okay? So, i-park muna natin yung modern, postmodern understanding natin of investments, of increase of, kaya tayo rin naman, gusto rin naman natin may tubo. Pag naghulog tayo sa bangko, gusto natin may tubo din tayo, di ba? So kumbaga, wala pa tayo doon. Nandito pa tayo sa probably around 800 BC or 900 BC to 500 BC. So, very, very old pa yung economy, yung system nila pagdating sa agriculture and sa finances. Ano. So I'm talking about what's really happening sa panahon nila. Na kapag nagpahiram ng pera, babaunin nila sa utang yung mga nanghiram. So that they can manipulate them. So that mabawi nila yung... Alam niyo po ba kung bakit nagkakaroon ng mahirap sa panahon ng Israel sa panahon na yan? Kahit sa panahon na dapat may nahati naman sa kanila na mga lupa sa lahat sa kanila. It's because kapag walang-wala na at na-manipulate na, nabaon na sa pera, yung lupa nila ang ibibigay. Yung lupa nila. So nagkakaroon ng grabbing sa panahon nila. And supposed to be, mapoprotektahan dapat yan ng batas sa Old Testament dahil dapat pagdating ng 7 years, wala na dapat. May refreshment, may refreshing, yung pag nire-refresh mo yung browser, nare-refresh dapat yung utang at yung mga atraso. At kung hindi lang yan, pagdating ng 50 years, the year of Jubilee, dapat mababalik lahat ng mga niloan na lupa. Mababalik na. Actually, pati yung lupa na na ginamit mo. Ano? So there's a protection supposed to be na hindi magkakaroon talaga ng mga systemic poverty sa panahon nila. Kaya lang hindi yan natupad. Studies say hindi talaga yan ginagawa sa panahon nila. And therefore, there are people na nababaon sa utang. There are people who live under a systemic poverty. Under
being needy for so many generations. Ano? Sino dito yung may paboritong book sa Bible ng Ruth, the Book of Ruth? Book of Ruth. Sa Ate Ruth. Book of Ruth. Yung mga binanggit ko ngayon, yung tungkol sa pag-harvest, tungkol sa lupa, nandun yun sa Book of Ruth. Makikita niyo yun in context, in application yung mga issue na yun. And si Naomi, yung mother-in-law ni Ruth, is actually a victim of that. Ano? And she's a widow. Ano? And Ruth is also a widow. Ano? And here comes Boaz, the kinsman redeemer. Ano? So, basahin niyo po yung Ruth at makikita niyo yung mga sinabi ko doon. Ano? So, there is a systemic corruption, systemic lies, systemic injustice, and systemic poverty na nagiging resulta ng kasinungalingan at injustice sa panahon nila. Sa panahon na yan, that's the proper context. Bago pa tayo tumalon sa panahon natin ngayon. Ano? Yun ang nangyayari sa kanila. And yung pagpapahiram ginagamit para mabaon yung ibang tao at mamanipulate na sila at maging slaves sila or ibenta ang kanilang lupa. Ano? So that's it. The other one is yung tatanggap ka ng bribe para, o ng suhol, para mas mapahamak pa yung mga inosente. I can think of one example how it happens sa context nila kasi wala naman sila sa panahon ngayon yung mga tinatawag natin na justice system. Ano? Regardless of how you interpret or believe yung justice system natin sa panahon ngayon. Pero wala silang mga ganun. They have elders, they have priests, they have sa community na mag-arbiter ng kung anong totoo, kung anong tama. And isa sa mga requirements nila kapag pinabarangay ka sa panahon nila is kailangan meron kang witness. Sa panahon nila, walang witness protection program, pero meron pa rin suhulan. So again, nag-reflect pa rin sa atin yung mga nangyayari sa panahon nila. So kapag kinuha kang witness ng isang powerful na tao at tumanggap ka ng bribe para idiin yung inosente, ito yun. Ito yung sinasabi dito. At nangyayari na yun sa panahon nila. Good job kung nakikita natin yung mga nangyayari sa paligid natin dito. Ano? It means that the Word of God is speaking to us sa panahon natin ngayon. And it's actually a no-brainer to think na, o nga, I can apply this sa panahon ngayon. I can be the one who becomes a blessing to other people, or I can be the one who will cause damage and hurt to my brothers and sisters, to my neighbors. Actually, sa ibang translation, itong nasa verse 3, yung cast no slurs on others, I think kung meron kayong ibang translation, ang ginagamit yan is friends, hindi others. So even yung mga malapit sa buhay mo, nasasaktan mo dahil sa kawalan ng integridad, dahil sa kasinungalingan, dahil sa hindi sa katapatan. So it's that description ng taong either may integridad o wala, na siya magkakaroon ng confidence o wala, na manindigan sa presensya ng Diyos o sasabihin niya, sablay ako dyan. Sabi sa dulo ng verse 5, whoever does these things will never be shaken. Meaning, hindi ka makakabog. Tama ba yung gamit ko ng kabog? Hindi ka kakabahan. Tiyak ka sa iyong integridad, sa iyong reputasyon, sa iyong konsensya, at sa iyong pagharap sa presensya ng Diyos. You will never be shaken. Mga kapatid, this is a wonderful standard when we want to say, ano ba yung kalooban ng Diyos? Lagi naman natin yung tinatanong, di ba? Here is the will of the Lord. Here is the word of God about my integrity, about what should I do with my money, about what should I do with my conversations, about what should I do with my heart when I hate someone, pag may nakagalit ako. What should I do with my heart when I disagree with someone? Those are real. Sometimes we have to disagree. Sometimes there are things na kailangan nating i-hate kapag masama.
Sabi sa Romans, love, uh, abhor what is evil, cling to what is good. Hindi lang hate, abhor what is evil. Ano? There are things that we should hate. Pero kapag nag-crossover na yan sa slander, sa slur on others, speaking lies from the heart, dito na natin na-violate ito. Dito na tayo nakakompromise yung integridad natin. So, there are many things dito na mahuhugot natin, actually. We can continue to reflect on these, and then yung larger themes na napag-usapan na natin about integrity, wholeness, kabuuan ng ating buhay, faithfulness, yung standard natin ng pagsunod sa Panginoon Diyos, and then truthfulness, yung salita ng katotohanan na siyang magagabay sa atin. Paano yun? Kahit pa paano, in one way or another, nakapag-isip na ako na masama mula sa puso. Paano yun one way or another, yung mga actions ko, yung mga words ko have done damage to my neighbors. And I'm talking about myself. I'm not talking it in general. But you can also join with me in admitting this, in confessing to God, Lord, I have sinned against you when it comes to my neighbors, to my friends, to my people. Because of what happens here in my heart, what happens here in my mouth, what happens here in my brain, and what happens when I relate with them. I confess that I have also sinned when sometimes pinapalagpas ko yung mga taong iniidolo ko o yung mga taong hinahangaan ko sa mga mali nila. Just because gusto ko sila. I honor those who sometimes do not fear the Lord. Sabi sa verse 4. And sometimes, I change my mind. Kahit sinabi ko, Lord, ito gagawin ko para sa'yo. Lord, papanindigan ko to. Sometimes, I change my mind. Sometimes, naduduwag akong panindigan ng Panginoong Diyos. And I am admitting that to you as a Christian like you. And sometimes, hindi man exactly ganito yung pangyayari sa verse 5, di naman ako tumatanggap ng suhol, at wala naman ako may pautang. Dahil ako isang mahirap lang. Ako yung poor dito na pinapautang. Ako yung nagbabayad ng interest sa SPay later at sa GCash. Pero in one way or another, I've also violated my integrity when it comes to money. And there are many ways na masisira yung reputasyon natin because of money. And I admit I fail in all of these things. And I cannot say, I have done these things and I will never be shaken. Tama? I cannot say that. And I cannot say that my walk is totally blameless, that I'm totally righteous. And therefore, pagbalik ko sa verse 1, Lord, who may dwell in your sacred tent? Definitely hindi ako yun. Lord, who may live in your holy mountain? Definitely hindi ako yun. And we can always aim to live in integrity, and that's good. Ini-encourage sa atin ng Biblia yun. Gayahin natin to. Let's do our best to have integrity in our lives. But at the end of the day, tinignan natin yung puti nating damit. It's not perfect. Kahit nga yung off-white natin na damit, may pantsa. Kahit nga magsuot pa tayo ng black para di mahalata, yung dumi, nagiging light ang kulay. What I'm trying to say is, we can never really be blameless. So when we ask, like in verse 1, Lord, sino talaga yung pwedeng manatili sa iyong presensya? Sino talaga yung pwedeng tumira sa iyong holy mountain? Sino talaga yung makakapunta sa iyong presensya nang walang kasalanan, na blameless? Sino talaga yung titignan niya, the human that he will look on and he will say, I am pleased. This is my beloved.
This is my beloved Son. Of course, you know where I am leading. I'm talking about Jesus. I'm talking about the integrity of the man, Christ Jesus, our Messiah, our Lord, and our Savior. Again, as much as we can, by the power of the Holy Spirit, by the grace of God, sususugan natin ito mga mabubuting bagay para magkaroon tayo ng integridad sa ating buhay. But if we also consider the whole Bible, not just Psalm 15, not just Psalm 101, not just Corinthians sa buhay ni Paul, not just, ano pa ba yung preach ko ng mga nakaraan, or anything that talks about being blameless, about being righteous, about being whole in character. We should know na hindi natin maaabot yan, lahat-lahat. But again, it doesn't also mean na hindi natin siya gagayahin. Hindi natin susubukan na lakarin yan. Pero, magkakaroon lamang tayo na mas magandang encouragement, mas magandang empowerment na susugan tong mga to kapag aminin natin sa ating mga sarili na hindi natin maaabot yan without God's grace, without God's empowerment, without the Holy Spirit, and most of all, without Jesus. Dahil siya yan eh. Siya ang totoong may integridad. Siya ang totoong makakapunta sa presensya ng Diyos. In fact, nasan ba siya ngayon? In fact, nandoon siya ngayon sa sacred tent. Nandoon siya ngayon sa holy mountain. In fact, siya nga yung dahilan kung bakit nandito rin tayo. Siya nga yung dahilan kung bakit tayo mismo hindi na kailangan maglakbay para pumunta ng sacred tent. Hindi na kailangan maglakbay para pumunta ng holy mountain o ng mag-asam na pumunta ng templo ng Jerusalem. And I mean it. Why? Why? Because even how imperfect and sinful we are, no matter how we fail in this standard of integrity, but when you put your faith in Christ, when you believe in Jesus na siya lang naman talaga yung dahilan kung bakit tayo merong karapatan na pumunta. In fact, hindi mo na kailangang pumunta. Why? Because of Jesus, ikaw yung sacred tent. Because of Jesus, you are the holy mountain. Nagigets niyo po ba ako? Hindi mo na kailangan pumunta o asamin na makapunta sa templo. Bakit? Kayo mismo yung templo. Hindi ikaw yung papasok. Ang Diyos na mismo ang bumaba at nanahan sa atin. Naniniwala po ba kayo na kayo ay pinananahanan ng presensya ng Diyos? Amen po ba? May integrity po ba kayo? Pwede nyo sabihin, hindi. Wala. Pwede nyo sabihin, oo. Depende. Ano? Okay lang yon. Kasi yung integridad natin o yung pagiging karapat-dapat natin na maging tahanan ng Diyos ay wala na dito sa ating kakayanan. Wala na sa ating integridad. Nasa habag ng Diyos. Mga kapatid, yes, we are talking about integrity. And we will do well if we live with integrity. But we must admit, foundations muna. We need Jesus. We need the grace of God. And if you cling to the power of God through the weakness and death and life and resurrection of Jesus, you don't have to wait. Kasi hindi naman mangyayari yun na magagampanan nating lahat to. And you will no longer have to travel or to pray, Lord, can I be with you? Because the answer is, yes, child, I am with you. You no longer have to go to a mountain or to a temple because the temple is you. And the temple is both ikaw at tayo. So,
when we want to cherish the temple in its more joyful expression, nagsasama-sama tayo, mga kapatid. We gather because we want to experience more yung presence ni God. That's why when you're on your own, you're a temple of God. When we're together, we're even more a temple of God because magkakasama tayo. And hindi mo na siguro itatanong, Lord, karapat dapat ba ako pumunta sa simbahan? Or Lord, karapat dapat ba ako manalangin sa'yo kahit saan man akong sulok ng mundo? The better question is, nananampalataya ka ba kay Jesus? Kasi kung yes, at inaamin mong makasalanan ka, at sinususugan mo ang buhay, kamatayan, at pagkabuhay ng muli ng Panginoong Jesus, at iniisip mo na lahat ng yon ay ginawa niya para sa atin, and then you can definitely say, yes, I am God's temple, God's holy mountain. Ang nakakapanginig pa rin isipin, na ikaw, how imperfect you are. Ako, how sinful I am. I no longer have to ask verse 1. But I believe that I am God's temple. And I believe, no matter how imperfect our church is, you are God's temple. And you are individually members of it, sabi ni Paul. Meaning, you are God's temple. Meaning, we rejoice with one another when we are together. And hindi para isipin pa natin, karapat-dapat ba ako dito? Ikaw ba karapat-dapat dito? Wala na yun eh. We're all here because of Jesus. We're all here because God lives in you. You are God's child. And may this message about integrity empower us na mamuhay na may integridad, na with all our best by God's grace, buong pagkatao ko, inaalay ko sa Panginoong Diyos. And with all God's grace and by God's Holy Spirit, maging makatotohanan ako, be truthful, wholeness, truthfulness, and then with all of my might and by God's grace and by the empowerment of the Holy Spirit, maging tapat ako, maging faithful ako, wholeness, truthfulness, and faithfulness, para masabi ko na somehow lumalakad ako na may integridad. Yes, we should do that. But more importantly, the more that we see our imperfections based on these standards, we should also say, kailangan ko si Jesus. Dahil kay Jesus, ang Diyos ay namumuhay sa akin. Dahil sa integridad lamang ng Panginoong Jesus, I can say, I can be a blessing to other people with my words. I can be a blessing to other people with my actions, with my thinking. I can be whole, I can be faithful, I can be truthful, I can have integrity because of the grace of God in Jesus Christ alone. Let us pray. Lord, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po na patuloy niyo po kaming iniimbitahan na lumakad ng may katapatan, ng may katotohanan, at ng may kabuuan. Tulungan niyo po kami na mamuhay, O Diyos, na may integridad, gamit ang aming puso, aming isip, aming salita, aming mga kamay, aming pakikitungo sa aming kapwa. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan na dumepende sa inyong biyaya. Dahil ito po, sa biyaya ninyo, dito po walang imposible. Dito po kami may kakayanan, dito po kami may kapangyarihan. At nangyayari lamang lahat ng ito dahil merong isang tao na buong-buo ang integridad. At kahit na siya ang may buong integridad, at kahit na siya yung inosente, kahit na siya
yung walang kasalanan. Siya yung sumalo ng lahat ng kasalanan, ng kasamaan, at ng kaparusahan ng kamatayan. At dahil ako'y nananampalataya, dahil kami ay nananampalataya kay Jesus, ang kanyang integridad ay integridad namin. Ang kanyang katuwiran ay katuwiran namin. Kanyang kabanalan, kabanalan namin. Salamat o Diyos sa iyong biyaya na narito kami. Patuloy niyo po kaming palakasin, patgabayin ang aming pananampalataya. At pagyamanin ang aming pananampalataya sa pamamaraang magiging pagpapala kami sa mga tao na nakapaligid sa amin. Salamat o Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.